Salamat po sa time na binigay niyo po sa amin para makapag-aral kami. Specifically ay matalakay po namin ang pinagdiriwang ng marami ngayon na ang kapanganakan ng Panginoong Hesus. Bigyan niyo po kami ng kaalaman. Isipin na normal itong kapanganakan, kung hindi ito ay supernatural na kapanganakan. At tanungin namin sa sarili namin kung paano nangyari 'to, gano'n din matanong namin sa sarili namin, bakit nangyari ito? Give us, Father, the hunger for the truth at gano'n din for the application of the truth. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ayan, good evening po ulit. So ang study natin ngayon ay incarnation and its implication. So ano yung inkarnasyon at gano'n din ano yung mga katotohanan na kalakip nito maging resulta ng incarnation. So basahin natin yung John chapter 1 verse 14. And the word became flesh and took up residence among us. And we saw his glory, glory as of the one and only from the Father, full of grace and truth. So, pag pinag-usapan natin yung incarnation, masasabi natin na isa ito sa mga pinaka-foundational truth ng Christian faith. Isa siya sa mga pinaka nasa ilalim na katotohanan nito. Pag inalala natin yung mga creeds ng Christianity, the earliest na post-apostolic creed ay yung masasabi natin na Apostles' Creed. So pagkatapos ng mga apostles ay nagkaroon ng mga credo ng pananampalataya at pinakamaaga, Apostles' Creed. Ito rin yung pinakamaikli na ito na yung pinaka-summary ng buong Christian faith. Kapag nakita natin yung mga later creeds, mas pahaba na siya ng pahaba, pa-extensive na siya ng pa-extensive, hanggang sa magkaroon din tayo ng confession of faith. Yun ay pinaka-extensive na doctrine sa usapin ng Christian faith. Pinaka-buto nung doctrine of the Christian faith. Pag binasa natin siya, pag binasa natin itong Apostles' Creed, so binabasa namin ito sa church kada simula ng worship, as naging recommendation ito, spearheaded by Pastor Erdy. So ito yung sinabi ng Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered, was crucified, died, and was buried. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Ito yung pinaka-summary. At part ng summary na foundational doctrine ay yung naka-highlight. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. Ito yung pinapatungkulan natin pag sinabi natin na incarnation. Kung saan ang Panginoong Hesus ay pinaglihi at pinanganak ng Maria at siya'y pinaglihi ng banal na Espiritu. Pag pinag-usapan natin ito incarnation, it involves 3 facts. Meron itong 3 mga katotohanan. Una, tinuturo ng incarnation na si Jesus ay Diyos. Pangalawa, na tinuturo ng incarnation na si Jesus ay totoong tao. At pangatlo, tinuturo ng incarnation na merong pagkakaisa, merong pagsasama yung pagkatao at
Diyos ng mga kalikasan sa iisang persona ni Jesucristo. Ito yung tatlong facts. Pag sinabi natin na incarnation, we believe these three truths. Jesus is God, Jesus is man, ito yung basic na nakatotohanan. Ibig sabihin din ito na hindi tumigil si Jesus sa pagiging Diyos nung nag-incarnate siya. Imbes, ang nangyari nung nag-incarnate si Jesus ay nagdagdag siya. Wala siyang binawas. The incarnation is not about subtraction. There is nothing subtracted in Jesus. Hindi nag-diminish yung pagiging Diyos ni Jesus, imbes nagdagdag siya ng pagiging tao sa kanyang persona. Kaya very limited yung Tagalog na language natin. Kaya ang incarnation sa Tagalog, madalas translated, pagkakatawang tao. Pagkakatawang tao. Wala namang problema kahit gamitin natin yung salitang yon, pero kung sa basic use ng word na yon, it is insufficient. Kulang na kulang yon dahil lang maraming mga wrong implications kapag tinignan natin yung word na pagkakatawang tao. Parang so mag-ingat lang tayo sa mga ganong klaseng pwede nating maintindihan. It is understood that Jesus was at the same time both fully God and fully man, two natures in one person. Siya ay tunay na Diyos, siya ay tunay na tao. Kaya dito nagkakaroon ng mga heresies. Mga Christological heresies ay nandoon sa usapin na hindi tinatanggap yung tunay na pagka-Diyos niya, o kaya naman may heresies din kapag hindi tinatanggap yung tunay na pagkatao niya at tunay na tao siya. Both. Wag nating isipin na yung heretic lang ay yung hindi tumatanggap ng pagka-Diyos niya. Sa 1 John, ang heresy na nandoon ay tinatanggap naging totoong tao siya. Yun yung sinasabi ni Apostle John sa 1 John na the spirit of the Antichrist, totoong Diyos daw si Jesus, pero hindi siya totoong naging tao. Diyan nagkakaroon ng usapin ng Christological heresy. Therefore, dahil totoong Diyos at totoong tao si Jesus, tama yung sinabi ni St. Augustine, while remaining what he was, he became what he was not. Now, yung katawan ni Jesus, dahil totoong tao siya, it is subject to all bodily weaknesses. Kaya makikita natin sa Bible, nagugutom si Jesus kasi totoong tao siya. Nauuhaw si Jesus kasi totoong tao siya. Napapagod si Jesus dahil totoong tao siya. Nasasaktan si Jesus dahil totoong tao siya. Namatay si Jesus dahil totoong tao siya. So dito natin makikita yung glory at wonder at marvel kakaisa sa persona ni Jesus na habang hindi siya tumitigil sa pagka-Diyos, siya ay umiral sa pagiging tunay na tao. Sinabi ni Stephen Charnock, so hayaan niyong basahin ko, what a wonder, natures infinitely distant should be more intimately united than anything in the world, that the same person should have both a glory and a grief, an infinite joy in the deity and an inexpressible sorrow in the humanity, that the God upon a throne should be an infant in a cradle, the thundering creator be a weeping baby and a suffering man. The incarnation astonishes men upon earth and angels in heaven. Dito, mangha, isipin nyo, Diyos
na may walang hanggang kasiyahan, nalungkot sa pagkatao. Siya na may kaluwalhatian na Diyos ay nagkaroon ng pighati sa pagkatao. Siya na may likha at kapangyarihan sa lahat ay naging isang sanggol na kailangang ihele. Siya na mabagsik na manlilikha ay magiging isang umiiyak na sanggol. Yan yung kamangha-mangha sa hypostatic union. Dito rin sa same thought na to, ito yung sinabi ni Saint Augustine, si Augustine of Hippo. Sabi niya, man's maker was made man, that he, ruler of stars, might hunger, the fountain, thirst, the light, sleep, the way, be tired of its journey, that the truth might be accused of false witness, the teacher be beaten with whips, the foundation be suspended on wood, that strength might grow weak, that the healer might be wounded, that life might die. Ito yung makikita natin na paradox sa usapin ng hypostatic union ni Jesus. Grabe. Siya na may hawak ng sangkalawakan, kailangang pasusuhin ng kanyang nanay. Siya na tinapay, pinanggagalingan ng lahat ng pangangailangan, nagutom. Siya na pinanggagalingan ng lahat ay nauhaw. Siya na liwanag na kailangan ng tulog. Siya na mismong daan ay napapagod sa daan. Siya na katotohanan inakusahan ng kasinungalingan. Siya na siya na manggagamot ay nasugatan. Siya na buhay ay namatay. Paradox. Dahil lang yan sa hypostatic union ng Panginoong Hesukristo. Now, ito yung main focus natin ngayong gabi na pag-aaralan natin. Ano naman yung implication? Dahil nagkatawang tao si Jesus, nag-incarnate yung Panginoong Jesus. Ano yung mga implications? More than 5, pero ito lang yung tatalakayan natin tonight. Ito yung interrelated truths regarding sa first coming ni Jesus. Una, tinuturo ng incarnation na ang Diyos ay mapagpakumbaba. Turo ng incarnation na ang Diyos ay hindi mapagmataas kung hindi mapagpakumbaba. Pangalawa, implication ng incarnation na ang Diyos ay sinasamahan tayo. Ang Diyos ay sinasamahan tayo. Pangatlong implication ng incarnation, tinuturuan niya tayo kung anong itsura ng pagiging totoong tao. Ano yung itsura ng pagiging totoong tao. Pang-apat, tinuturo ng incarnation na si Jesus ay nabuhay para mamatay. At pang-lima, tinuturo ng incarnation yung usapin na makita natin ang Diyos. Yung purpose ay para makita natin ang Diyos. So, mapasadahan lang natin sila. So, kung loloobin ng Diyos, magkaroon tayo ng discussion later. Pero dito, tinuturo yung pagpapakumbaba ng Diyos. Una, the humility of God. Yung pagpapakumbaba ng Diyos, marami tayong verses na pwedeng i-check, panggalingan. Pero isa sa mga pinaka proof texts, isa sa mga pinaka kitang-kita clear na ang humility ay dito sa text ng Philippians. Philippians chapter 2, verses 3 hanggang 8. So, pwede nyo namang basahin yan mula verse 1 hanggang verse 11. Pero, talakayin lang natin yung purpose natin. So, basahin natin to ha. Philippians 2, 3 to 8. Sabi dito ni Apostle Paul, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. So dito pa lang ang main point
ni Apostle Paul ay turuan yung mga taga Philippi na huwag silang magmataas, huwag silang masyadong tinuloy niya, so to the interest of others. Yun yung gusto niya mangyari. Ang ibig sabihin ng humility ay hindi palaging sarili iniisip, yung iniisip. Tapos, tinuloy niya, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Sabi niya, sana maging ganito yung pag-iisip nyo. Ganito yung gawin nyo. Sabi niya na nasa inyo na dahil kay Jesus. Now, yun yung ibig niya sabihin. Magpakumbaba kayo, huwag kayong maging mapagmataas, iti ay ipakita yung glory ni Jesus sa kanyang humility. Now, paano naging humble si Jesus? Paano nagpakumbaba si Jesus? Yan yung tatalakayin ni Paul. Sabi niya, si Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Pinakita niya, magpakumbaba kayo. Tapos sabi niya, paano silang papakumbaba? Ano yung main method ni Paul para maging humble yung mga taga-Philippi? Tignan nyo si Jesus. Tignan nyo kung gaano siya ka-humble. Tignan nyo na siya ay Diyos. Ng pagka-Diyos. Kung hindi, nagkatawang tao, nag-incarnate siya. He took the form of a servant. Ano yung form ng servant? Bilang tao. Tuloy natin, and being found in human form, he humbled himself. Inulit, may another humbling na ginawa si Jesus by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Yung unang humility ni Jesus ay pag-incarnate. Yung second layer ng humility ni Jesus ay yung pagsasakripisyo ng sarili niya sa krus. Now, ibig sabihin, tinuturuan tayo na sa usapin ng incarnation, ito ay pagpapakumbaba. Siya na Diyos na napakataas, na hindi natin pwedeng abutin. Ng lahat ng nasa taas, siya naging tao. Hindi natin pwede compare yon sa kahit anong descension dito sa lupa. Hindi natin pwede compare yon sa isang mayaman na tumira siya sa isang mahirap na bahay. Nang 1 week, dun muna siya, nanirahan siya. Ano yun, may mga narinig ako before ng mga issue. 1,000 peso grocery. Susubukan nilang mabuhay ng 1,000 pesos lang yung nasa grocery nila. So perhaps, pag ano yun, kaya nila na makabili ng mas marami pa doon, pero binaba nila yung sarili nila. Pero hindi ganun eh. Hindi ganun yung pagpapakababa ni Jesus. It's on another level. Siya ay Diyos na naging tao. Maging, kunyari, tao tayo, magpakababa tayo, maging langgam tayo, maging ano ba, maging kung anong maliit na insekto tayo, pwedeng pagpapakababa yun. Pero hindi pa rin nun matutumbasan yung pagpakababa ni Jesus. Dahil pwede tayo magpakababa from creature to creature. Pero yung Diyos, ang ginawa niya, from being a creator, into being a creature. Ganun yung pagpapatutularan natin sa book ni Mark Jones na Knowing Christ. Ito yung sabi niya, we are not told to imitate a beggar
in order to exemplify humility, but rather to imitate a glorious God. The Christian grace of humility begins by imitating the incarnation of the Son of God. Sabi ni Mark Jones, kung gusto nating magpakita ng pagpapakumbaba, hindi natin tutularan ay pulubi. Pag naging pulubi ako, pagpapakumbaba yun. Perhaps, ganun yung iniisip natin. However, ang sinabi, ang tutularan natin ay ang Diyos. The glorious God. Specifically, yung pagpapakababa niya sa usapin ng incarnation. Sa usapin ng incarnation. Yung mataas ang tutularan natin, ang Panginoong Jesucristo. So pwede natin elaborate yan later on sa discussion. Pero number 2, na implication ng incarnation ay yung presence of God. God with us. Perhaps naalala nyo rin yung mga Christophanies. Diba? Sa Old Testament, meron tayong mga dinidiscuss na iba't ibang mga appearances ni Jesus. Yung iba ang sinasabi theophany, yung iba specific. Binabanggit nila na yun ay mga Christophany. For example, yung angel of the Lord, yung burning bush, yung iba-iba pang mga appearances sa Old Testament. Yun ay mga Christophanies. Yes, we believe that. Kausap ni Abraham ay Diyos. Karesling ni Jacob ay Diyos. Nag-appear kay sino ba yung sundalo sa Book of Joshua? Caleb ay Diyos. So, sa Old Testament, merong mga appearances talaga si Jesus at para rin siyang tao. Kay Abraham nga, kumain pa sila eh. Pinagluto sila ni Abraham, tapos pinakain sila. So, may mga tinatawag tayo na Christophanies. Pero, alalahanin natin, yung Old Testament na mga appearances ay mga temporary lang. Pansamantala lang sila na mga appearance ng Jesus. Pero, alalahanin din natin na yung mga Christophanies sa Old Testament, yun ay nagpapatikim na merong gagawin na permanente na pagkakatawang tao, na incarnation. Sa Old Testament, pahapyaw-hapyaw, nakikita nila yung Diyos, pahapyaw-hapyaw, para may pagkatao yung Diyos. Pero yun ay mga Christophanies. At yun ay umaanino sa mas glorious na gagawin. At ano nangyari? Pinagbuntis siya at ipinanganak siya, naging totoong tao yung Diyos. And it is permanent. Yung Christophany, temporary. Yung incarnation ay permanent. Yun ay permanente. Hindi matatapos yung pagkatao, pagiging tao ng Panginoong Jesus. At pinapakita nito na sinasamahan tayo ng Diyos ng permanente. It's the permanent presence of God. Isaiah chapter 7 verse 14, therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, a virgin will be with child and with Emmanuel. Sa Isaiah, pinrophesy na ang pangalan niya ay Emmanuel. Sa Matthew 1, 20, ano ba to? 25 ba to? 23, sinabi doon, behold, kinote niya yung Isaiah, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Now, si Matthew, nilagyan niya ng explanation, which means God with us. Ang ibig sabihin ng Emmanuel ay sumasa atin ng Diyos, sinasamahan tayo ng Diyos. At yung pagsama doon ng Diyos sa pagkapanganak ni Jesus ay permanent. Maging wala na nga siya, umakit na siya sa ama niya, sa Matthew 28, sabi niya, and surely I am always with you to the end of the age.
palagi na tayong kasama ng Diyos in a permanent sense. Yun yung presensya niya. Now, interrelated dito yung ibang implications mamaya na tatalakayin natin, specifically yung final, fifth. Ano pa? Implication din ito na very interesting ito eh. Doktrina tungkol sa tao. Si Jesus ay ikalawang persona ng Diyos. Siya yung Son of God. Siya yung Word of God. Siya yung perfect image ng Diyos. Yung mga tao, nilikha sila ayon sa imahe ng Diyos. Dahil sa kasalanan, nadungisan yung imahe ng Diyos sa atin, nagkakasala tayo. Very interesting na ang ginawa ng Diyos na solusyon sa kadumihan ng pag-imahe sa atin ng Diyos ay pinadala niya. Jesus is the perfect image of God in His divinity, in His pagiging deity niya. Tayo na mga imperfect image bearers ay sasagipin ng perfect image bearer, divine, uncreated image bearer, si Jesus. Therefore, nung nagkatawang tao si Jesus, ang ginawa ng Panginoong Jesus, sinasabi niya, ganito maging totoong tao. Pag pinag-uusapan natin ang pagiging sinless humanity ni Jesus, pag sinabi natin yung word na sinless humanity, yun kasi ngayon, di ba, nako-correlate natin ang salitang humanity sa sinfulness. Napapag-isa natin sa tao lang, nagkakasala ako kasi tao lang ako. Hindi ganun ang original intent ng Diyos. Hindi pagkatao means pagkamakasalanan. Hindi yan ang creation ng Diyos. Ang ibig sabihin ng tao ay pagiging image ng Diyos, pagiging walang kasalanan. Kaya it's a contradiction sa humanity natin. Contradiction sa pagiging tao natin na nagkakasala tayo. Contradiction sa pagiging tao natin na namuhay siya ng matuwid. Sinasabi niya, this is what humanity, real humanity looks like. Sinasabi ng Panginoong Hesus, ganito maging tao. Ang pagiging tao, ang pagiging image bearer ng Diyos ay ganito, ang hindi magkasala at sumunod. Yun yung pinapakita ni Jesus. May isang turo dun sa Christ Church. Ang I forgot kung sino yung nagtuturo doon, si Toby Sumpter yata. Ang title ng talk niya, kasi conference yata yun, hindi yun Lord's Day Worship. Ang title ng turo niya ay How to be a Man. Ang turo niya, How to be a Man. Paano maging tao. Paano maging tao. Interesting din, no? Di ba? Sa kanila, hayop ka. O kaya naman, ay parang hindi ka tao. Kasi may ganong connotation, ibig sabihin, may sense pa rin tayo na may standard yung pagiging tao. Mayroon pa tayong mga term na humane, makatao. Pero ano ba ibig sabihin ng pagiging man, humane, makatao, hindi hayop? Is to be bearers of the image of God. Pero hindi lang pinakita ni Jesus on how to be a man, kung hindi, ang resurrection. Kasi sa incarnation niya, yun yung ginawa niya. Sa incarnation ni Jesus, nung pinanganak siya ng sinless, nabuhay siya naging binata siya na sinless, young adult siya ng sinless, until naghihirap siya sinless pa rin, obedient pa rin. Pinakita niya how to be a man. Pero
may upgrade. Humanity 2.0, merong glorification na mangyayari. So hindi lang sinabi ni Jesus, this is how to be a man, kundi pinangako niya na magiging better yung humanity natin. Dito nagkakaroon ng confusion. Perhaps, hindi ko sure, kung meron talagang heretical na tinuturo ang Roman Catholic Church sa usapin nitong word, yung word na divinization, yung word na deification. Kasi sa 2 Peter 1:4, merong nakalagay doon that yung mga redemption ni Jesus is for us to be partakers of the divine nature. So kung merong makakapag-search sa inyo ng 2 Peter 1:4, kindly chat yung passage. Pero yung word or yung theology ng theosis or ng divinization, tinuturo ni Aquinas, Augustine, ng other church fathers, hindi nila ibig sabihin na ontological. Hindi ibig sabihin na yung tao, yung kaluluwa niya, ay magiging ontologically God. Kung hindi, ang ibig lang sabihin nila na sa pamamagitan participation sa buhay ng Diyos. Ano yun? Pagiging image bearers. Nasa imahe ng Diyos. Yun yung ginamit ni Peter, partakers of the divine nature. Ibig sabihin, what does it mean to be a man? It means to be like God. Yun yung pinaka summarize, concise. Ano itsura ng totoong tao? Ang itsura ng totoong tao ay katulad ng Diyos. Image bearer ng Diyos. Merong pagiging godlike. At may sense din yon na kaya dumating si Jesus para kaya ang tawag na, di ba, sa New Testament, Christ-like. Maging katulad ni Jesus. Kasi si Jesus ay perfect image of God. Therefore, to be Christ-like is to be God-like and to be man. Yun yung ibig sabihin nun. Salamat Pet, salamat Cass. Yun. Sabi sa 2 Peter 1:4, by which He has granted to us His precious promise, a very, very great promise, so that through them, you might become partakers of the divine nature. Yan. Hindi ontological, hindi magiging Diyos. Kung hindi, ibe-bear mo yung image. Ang ganda ng kasunod na clause, having escaped from the corruption that is in the world. Real man. Pagiging real man ay pagiging godlike. So, maganda yon dahil tinuturuan tayo na si Jesus ay nagpapakita sa atin on how to be a man. Paano magiging isang tao. Yung pang-apat ay si Jesus ay pinanganak para mamatay. So, pinanganak si Jesus for the realization of the atonement, for the mag-materialize yung plan na siya ay mag-a-atone. Akuin niya yung kasalanan. Alam ni Jesus na pinanganak siya at dong to, pwede nating pag-usapan may ibang mga malalalim na pwedeng i-discuss. Usapin ang consciousness ni Jesus, pero as early as 12 years old siya. As early as 12 years old na nabasa natin sa Luke, nabasa natin sa ibang synoptics, as early as 12 years old si Jesus, alam niya na yung purpose niya. Di ba, nawawala si Jesus? Hinahanap siya ni Joseph sa ni Mary. Tapos nakita nila si Jesus nasa temple. Nakikipag-discussion sa mga teachers of the law. Nung nakita nila si Jesus, sabi nila bilang mga normal na magulang, sabi nila, ano ka ba? Ang tagal-tagal namin hinahanap. Saan ka nagpupunta?
normal reaction. Tapos ang sabi ni Jesus, hindi nyo ba alam na dapat nandito ako sa tahanan ng tatay ko? Hindi nyo ba alam na dapat nandito ako sa tahanan ng tatay ko? As early as 12 years old, alam ni Jesus, may consciousness siya. Bakit siya pinanganak? Para saan yung pagkakatawang tao niya? Sa kanyang human mind. His body had been divinely prepared by God specifically for that purpose. Yung katawan na yun ay binigay para sa mamatay siya para sa kasalanan ng salibutan. Alam niya. And he was doing it willingly. And that is the whole point of the incarnation. Willing ang Diyos anak na magkatawang tao at willing siya na tuparin iyon. Specifically, dalawa. Una, para matupad niya yung batas ng Diyos. Kasi sa pagiging Diyos ni Jesus, wala siyang obligasyon na sundin yung batas niya. Sa pagiging Diyos, wala siyang obligasyon na sundin yung batas niya. Perfectly sa kanya dumadaloy yung lahat ng tama. Kailangan ng Diyos anak na magkatawang tao para mapailalim siya sa batas. Isa ito sa mga reading namin ni CJ ng Monday sa Attributes of God ni A.W. Pink. Sa usapin ng sovereignty, sa usapin ng supremacy ng Diyos, tinuturo noon na ang Diyos ay walang tama na nagpapasakop yung Diyos doon. Instead, lahat ng yung Diyos yung standard ng kabutihan, siya yung standard ng justice, siya yung perfection noon. Now, kaya kailangan ni Jesus na magkatawang tao para mapailalim siya sa batas, makonfine siya sa batas na kailangan niya itong sundin. Sa kanyang humanity, kailangan niyang sundin yung batas, kautusan. Ganon din, pangalawa, para dahil nasunod niya yung batas perfectly, siya yung magiging perfect sacrifice para sa kasalanan ng mga tao. At finally, ito yung number 5. Ito yung last tinuturo ng incarnation, yung blessing ng beatific vision. Tinuturo ng incarnation yung blessing ng beatific vision. So, sige, sa may mga kindly isa-isahin natin sila, nabasahin. So, sa mga may capacity na makita yung mga verses, kindly chat po yung mga verses na yon. So, hanapin ko rin sila isa-isa. Natin sila isa-isa. Job 19 verse 26, Isaiah 33 verse 17, Psalm 17:15, Matthew chapter 5 verse 8, at 1 John 3 2-3. Ayan, thank you kay Kasa, kay Monica. So isa-isay natin halos kung may mga bad days, siya yung may pinaka worst days. Nasa kalagitnaan ng Job, chapter 19 pa. Talagang lumong-lumo na siya nito. Pero sa kalagitnaan ni Job, ito yung sabi niya. Si Job yung nagsasalita dito, hindi yung 3 friends. Sabi ni Job sa 19:26, and after my skin has been thus destroyed, yet in my flesh I shall see
Job, yung Job nilalagay siya sa kung chronological yung Bible, yung Job ay nilalagay na kasabayan halos siya ni Abraham. Napaka-early. Sobrang aga. So, yung Job, si Job, napaka-early nito. Pero as early as that, nasa patriarchal period, meron ng knowledge si Job. Kasi di ba gusto niya nang mamatay dahil sa sobrang pagdurusan niya. Pero may hope siya. Sabi niya, pagkatapos kong mamatay, makikita ko ang Diyos. At noteworthy yung sinabi ni Job, in my flesh. Hindi niya sinabi na pag namatay ako, makikita ko yung Diyos, yung kaluluwa ko. Sabi niya, pag namatay ako, makikita ko yung Diyos sa laman ko, in my flesh. So may sense dito na, are you in your flesh, you will see God, tapos after your death? Sige. Sabi naman na Isaiah chapter 33 verse 17, pangako. Anong sabi sa kanila? Isaiah 33:17, your eyes will behold the King in his beauty. They will see a land that stretches afar. Yung unang clause. Sabi, makikita mo sa mata mo ang kagandahan ng hari. Makikita mo kagandahan ng hari. Magkakaroon ng appreciation kung gaano ka-glorious yung hari na ito. Salamat din, Pet. Psalm 17 verse 15, sabi doon, as for me, awit ito, kanta to. As for me, I shall behold your face in righteousness. When I awake, I shall be satisfied with your likeness. Yung awake ngayon, may pertaining yan after death, no? Pero sinabi, makikita ko yung mukha mo. Makikita nila yung mukha ng Diyos. Sa Matthew naman, basahin ko rin yung Psalm muna. Thank you, Arvin. Sa Psalm 27 verse 4, one thing I ask of the Lord that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life and gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Gusto niya daw, buong buhay niya nasa bahay siya ng Diyos. Bakit siya nasa bahay ng Diyos? Para makita niya yung ganda ng Diyos. Gusto niyang nasa kagandahan ng Diyos. Matthew 5:8. Ang Matthew 5:8 ay isa sa mga beatitudes. Ito yung mga blessed, blessed, blessed. Sabi sa Matthew 5:8, blessed are the pure in heart. Ano yung promise sa mga pure in heart? They shall see God. Makikita nila yung Diyos. And yung final verse, 1 John 3, 2-3. Sabi dito ni Apostle John, beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. But we know that when Jesus appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. And everyone who thus hopes in Him purifies himself as He is pure. Merong pinapakita dito na makikita, pag nakita si Jesus, magiging katulad tayo ni Jesus. Puro sight. Puro usapin ito ng vision. Usapin ng makita, 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 makita yung Diyos. Now, ang immediate knowledge of God. Ibig sabihin, derechahang pagkaalam, pagkakita sa Diyos. Ito daw yung kung ano yung nararanasan ng mga angels, mga unfallen angels at ng mga saints, mga namatay na ng mga mananampalataya na na-enjoy nila sa heaven. Nakikita nila yung kaluwalhatian ng Panginoong Hesus.
Tinawag itong vision dahil hindi ito yung mediate knowledge of God. Na sa buhay na to, puro mediated. May means tayo para makita yung Diyos. That's by faith. Diba? May tinatawag tayo ng means of grace. Ano yung means of grace? Yun ay mga paraan para makita yung Diyos. Lago tayo sa grace dahil nakikita natin yung Diyos. Mas nakikita mo yung Diyos, mas malago ka sa biyaya. Pag perfectly na nakita yung Diyos, magiging perfect na yung holiness. May ganong sense, lalo na dyan sa 1 John chapter 3. So, dito sa buhay na to, may mediated yung kaalaman natin sa Diyos. Hindi direct. Pero, pagdating after death, lalo na post-resurrection, yun ay direct na knowledge of God. Kaya, alalahanin natin, itong pinag-uusapan natin na makita yung Diyos, both physical siya saka intellectual. Both physical saka intellectual. Hindi siya one or the other. Maalala, unang pagdating dito ni Jesus, marami yung nakakita sa kanya physically. Pero dinadaan-daanan lang siya. Bakit? Kasi may physical sight, pero walang knowledge doon sa glory ng kaharap nila. Kung may hindi mo alam, kung hindi niya pinakilala yung sarili niya, nakasalubong mo pala dyan sa may kalsada. Siya pala yung may-ari ng isang malaking korporasyon. Wala lang sa'yo kung makasalubong mo siya. Kasi wala tayong knowledge. I don't know. Siya pala yun. So, hindi lang kung hindi also the mental awareness and capacity to conceive kung sino yung Panginoong Jesus. Both yan, na pag sa usapin ng beatific vision, makikita mo si Jesus ng harapan at magkakaroon ka ng kapuspusan ng kamalayan sa kung sino siya. Actually, sinabi pa nga ni Mark Jones din na sa eternity, kailangan natin ng glorified body, glorified brains, para magkaroon tayo ng ganong capacity. Kasi dito sa mundong to, very limited yung kakayanan natin na maintindihan yung Panginoong Jesus. Kahit gaano tayo kalalim mag-aral, at tama yun, at yun ay command ng Diyos na mag-grow tayo in knowledge. Pero pala, yun ay, it cannot be compared dun sa glory ng awareness at consciousness natin sa kaluwalhatian ng Panginoong Jesus. Kung paanong yung mga tao sa time ni Jesus, dinadaan-daanan lang siya, ganon din tayo. Ganon yung mararamdaman natin sa eternity na, oops, ano ba yan? Nung nabubuhay pa ako sa temporal world, parang dinadaan-daanan ko lang si Jesus, wala akong kamalayan, siya ka-glorious. Ganito pala yung kagandahan niya. Hindi ko pala fully na-realize na binabali-bali wala ko siya. Na yung pinakamaganda sa lahat ay hindi ko namalaya na nasa harapan ko na pala. Yan yung 100% may isip natin sa eternity. 100%. Kahit gaano kalaki yung appreciation natin ngayon at dapat lumago yun, pero it cannot be compared sa eternity. At yun yung blessing. Yun yung blessing ng beatific vision. Si Jesus ay pinanganak, siya ay naging tao, at for us to have that, para magkaroon tayo ng ganong pagpapala. Ano yung pagpapala na incarnation? Makita natin yung Diyos. I would say, sa lahat, ito yung peak gospel blessing. Pinaka mataas na gospel blessing ay makita yung Diyos. Magkakaroon dito ng mga theological questions. Makikita ba natin yung Diyos Ama, yung Diyos Anak, yung Diyos Espiritu Santo? Of course, we can easily answer
na ang makikita natin ay yung Diyos anak, hindi sa kanyang divinity because God is spirit, kundi makikita natin ang Ama, Anak at Espiritu sa pagkatao ni Jesus sa walang hanggan. Pero, yun ay pagpapala. Sobrang laking pagpapala. To the point na ang langit ay langit dahil makikita natin ang Diyos sa pagkatao ni Jesus, sa Kanya. And this is the ultimate happiness of humanity. Ano yung makakapagpasaya sa tao? Ano yung makakapagbigay ng delights of our hearts? Siya yung summum bonum. Siya yung pinaka mataas na kasiyahan. C.S. Lewis yata yung nagsabi nun eh. Sabi ni C.S. Lewis, hindi ka pwedeng bigyan ng Diyos ng kasiyahan labas sa Kanya dahil walang ganon. sabi ni C.S. Lewis, God cannot give you happiness apart from Himself because there is no such thing. I mean, ang ibig niya sabihin is yung ultimate happiness, yung ultimate delight, because it only happens when we see God. At yun yung blessing ng gospel. We see God. Andun yung communion sa Diyos. At side, ang kabaliktaran, yun din yung worst punishment ng hell. Sa hell, pag pinag-usapan ng impyerno, ang madalas na nabibukus ay yung punishment kasi sa hell ay may dalawang part or dalawang distinction according kay Puritan Ralph Venning. Sabi ni Ralph Venning, may dalawang punishment ang hell. Una, yung deprivation of good. Hindi ibinibigay kung ano yung mabuti. Punishment yon. Punishment na hindi ibigay. Di ba yung mga magulang, ganun yung ginagawa. O, dahil hindi ka sumunod, wala kang cellphone ngayon. Ano yun? Deprivation ng good. O, dahil hindi ka sumunod, niya yung mabuti. Punishment yon. That's yung jail, yung kulungan, deprivation of good yun. Dahil may ginawa kang krimen, ngayon tatanggalin namin yung kabutihan ng pwede kang pumunta kahit saan mo gusto. Ngayon, dito ka lang sa isang lugar. Yun ay deprivation of good. At sabi ni Ralph Venning, yun yung isa. Hindi bibigay ng Diyos yung kung ano yung mabuti. At pangalawa, ibibigay niya kung ano yung wastong kasakit. Yung mismong punishment. So, madalas ang bibigyan ng walang hanggang sakit. Pero, sabi ni Ralph Venning, ang pinakamalalang punishment ay hindi ibigay yung kailangan niya. Hindi ibigay yung kailangan niya. Ang kailangan ng tao ay beatific vision. Ang kailangan ng tao ay makita yung Diyos. At hindi yun ibibigay ng Diyos. Yung masayang vision na yun. So, ito na yung final na implication na ito. Quote ko lang si Ralph Venning. Sabi ni Ralph Venning, this will be the misery of miseries for the damned, that they might depart from God, in whose presence forevermore. No more, except as they shall see it frowning upon them forever. Ito daw yung pinaka-miserable sa lahat ng pagka-miserable. Hindi nila mararanasan yung beatific vision. At ito yung glory, ito yung kasiyahan ng mga mananampalataya at dahilan kung ba't pinanganak si Jesus. Para makita natin yung Panginoon. Makita natin yung Diyos physically, mentally,
sa buong pagkatao, happy understanding sa kung sino siya at glory niya mismo. May sasabihin pa sana ako pero nawala na sa isip ko. Pero dito na tayo nagtatapos. So, sa usapin ng na implication ng incarnation. So dito tayo nagtatapos sa lecture. Pwede natin puntahan yung discussion period natin para pwede tayong magkaroon ng palitan exchanges. Ayan, sige. Sige po, pa-open po ng mga camera, picture muna tayo, and then punta po tayo sa discussion. Merry Christmas sa inyo. Ayan, pwede na ako magsabi ng Merry Christmas. Ayan. Hello, Mike, saka sila Temi. Hello, bro. Ikaw, kung ano-ano pinagsasabi. Pinalabas yung video kahapon. Kung ano pinagsabi mo, Mike, ha? Ayan, sige. Okay, sige. Screenshot ko lang. 3, 2, 1. Okay. Okay. One more. Kasi kabubukas lang ni CJ. Okay. Ayan, humabol si Mark Lara. Hello, bro. From First Baptist Church of Valenzuela. Ayan, sige. Salamat, brothers. Brethren, punta naman tayo ngayon. Kung meron kayong mga insights, saka mga questions, tas natin sila. Asan na yan? May nag-raise ba ng hand? Sinabi mo lang marami, Arvin, eh. Wala kasi si Paul, may sakit, eh. Si Paul yung pinapagawa ko ng presiding, eh. But anyway, sige, bros. Any questions or comments sa pinang incarnation? Okay. Sige, hintayin ko lang, Arvin, ha. Baka may mga isisend ka pa. Tapos saka basahin natin. Fen 20 items. Wait lang. Baka meron pa. Ayan. Ako naggawa. Ikaw na magbasa. Sige, bro. Meron pa bang, sabi ni Opet, 20 daw yan, eh. Hindi naman, 5 lang. 5 lang. Sakto sa 5 items din sa. So, Go, bro. We are given a glimpse of the future eternal life, where the divine and the physical become perfect. Sanctified fulfillment can be contemplated and worked towards here in our current environments. So about talaga to sa hypostatic union ni Christ. Magkakaroon din tayo nun pero
Siyempre, hindi mo na kaya. Sa New Heavens and New Earth. Yun yung sa personal kong naging reflection doon. This how a great humility was shown. So, punta na sa next point. The Almighty God that is able to forge stars, create galaxies, author science itself, also chose to become human, being filled with selflessness. He died for those who rejected and hurt him. Siguro isa to sa mga greatest contemplations ko rin sa attributes ng Diyos. Kasi sobrang siya eh. So kung sobrang yung Diyos, bakit pinili niya pa rin yung ganun na way ng gospel natin sa redemption, na kailangan niya pa magdusa ng pagkatindi-tindi. Pero ika nga nila, siguro isa yun sa part talaga ng sovereignty ng Diyos, na sa kabila ng perfection niya, pinili niya yung imperfection para mamuhay sa atin, para mamatay para sa atin. So isa yun sa mabigat na nakita kong reflections dun sa pag-usapan kanina. So sa next naman, sa third point, we are given a framework on how to operate as a human being. We are given the mandate to steer society towards heaven rather than hell. An important purpose for pursuing human flourishing. So ito yung sa part talaga ng anthropology na pwede natin itapat sa mga humanist. Kung sila nag-represent human flourishing na para sa tao lang, sake of human flourishing, tayo, human effort for the sake of heavenly flourishing. Ito kasi nakakalimot sa ibang mga humanist na, or sa ibang mga atheists or sa ibang mga nakasalamuhan natin na hindi naman talaga makadiyos. Yung pagiging makadiyos natin, napakamahalagang parte para maging makatao tayo. Nakita kong reflection din. Next part naman, God is refining His people to grow in Christ-likeness. As the whole gold is refined in the crucible, the best blacksmith is handling us with his hands. All our struggles and trials are under His will, so too our joys and satisfactions. So, magandang pagpapaalala ulit sa atin ng Diyos na alam ng Diyos may kabutihan doon sa kabila ng mga paghihirap natin, na trials. And ganoon din sa mga kaligayahan at mga nabibigay sa atin ng kaaliwa. Lahat yun nasa perfectong kalooban ng Diyos. Kaya naman, lagi natin matanggap ito. Kasi yun yung medyo mahirap pagka yung prescriptive will, yung revealed will, or yung kalooban na alam na natin, hindi naka-align sa sarili natin mga kagustuhan, sarili natin mga pagnanais. Maganda nga itong pagpapaalala sa atin na perfecto yung kalooban ng Diyos. Kaya kung anong kinaloob niya sa atin, sana makita natin yung rason sa likod doon. Kasi minsan mahirap makita eh. And sa last part naman, move na ako sa next point. Pagkakaroon ng beatific vision. It is seen through the eyes of faith, knowing on the eyes of future hope. Only a glimpse of that vision is viewable. Consider that the highest gospel blessing is to finally see and be with God. Siguro ito yung pinaka nakikita kong final natin na pagtingin sa gospel blessing. Or kumbaga sa isang term doon. Yung sa prosperity. Tingnan natin yung prosperity gospel ng ganito. Yung makita natin at makasama natin yung Diyos, ito yung pinakamataas na level ng prosperidad na pwede nating maabot. Ito yung pantapat natin ngayon sa mga nagpe-preach ng prosperity gospel, ng pagkakaroon ng ginhawaan dito sa mundo. Kung sa inyo, sa mundo lang, ako gusto ko sa ang kalangitan eh. Sana pangarin natin sa beatific vision na to. Kasi beatific vision ng iba, napako na dito sa lupa. Ilang outside ng church, sinasabi na parang nahihirapan na sila na sobra, parang masyado na mabigat yung pasanin nila na pinagkakalob sa kanila ng Diyos. Paano ko ba i-address sa kanila yun? Yung gano'n na situation. Parang sobra daw yung struggle nila. Parang hindi na daw nila kaya. Yun yung medyo bigat na question na daanan sa akin. Na-encounter ko kasi itong question sa akin. Yun lang ako. Yes. Thank you, bro. So, yung una muna, no? By the way, bro, thank you dun sa mga reflections. Very sobering yung mga naging reflections mo. So, habang nagsasalita ka rin kanina, naalala ko na yung nakalimutan ko. Sa usapin ng beatific vision, banggitin ko lang siya ngayon bago ko sagutin yung yung questions mo. Yung isang naalala ko sa usapin ng beatific vision ay yung motive natin sa pag-evangelize. Yan.
So, kasi ang motive, tama si Pastor Noel na sabihin na ang pinaka main cause ng lack of evangelism, yung motivation. Ano yung motivation ko para i-share yung gospel? At isa sa mga proper motivation ay ayaw nating mapunta yung mga unbelievers sa impyerno. Ayaw natin sila mahirapan, ayaw natin eternally damned, eternally in pain sila. Kasi totoo yun eh. Pero sa usapin ng beatific vision, magkakaroon tayo ng panibagong motive. Ayaw na, ibig sabihin, gusto kong i-share yung gospel, gusto kong maging kanila ng Diyos yung pinaka makakapagpasaya sa kanila. So, yung beatific vision. Isa yun sa mga additional at I would say maging highest na motive natin para sa salvation ng ibang tao. Salvation ng family natin, salvation ng friends natin, salvation ng mga iba't ibang mga tao. Dahil yun yung pinakamasaklap na karanasan na hindi ibigay sa kanila ng Diyos yung pinakakailangan nila, yung joyful beatific vision. So anyway, salamat bro. Naalala ko yung thought na nawalang yan. Hindi na naibalik mo. Ayan. Sa question ni Arvin, yung una ay, is there a way to see God now? Ayan. Meron bang paraan para makita yung Diyos ngayon? At ang sagot dyan ay oo. Pero katulad ng sinasabi ng scripture, we see God now by faith, not by sight. So we see God now by faith and not by sight. So makikita natin ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya dun sa mga kaparaanan ng biyaya. So dito papasok yung illegitimacy din ng mga images. Hindi natin kailangan ng image ng Diyos. Pinagbawal yun ng Diyos. Ayaw ng Diyos na lumikha tayo ng image niya, either statwa or picture. Ayaw niya nun dahil hindi totoo yun. Hindi yun beatific vision. Hindi natin makikita yung Diyos through pictures. Makikita natin yung Diyos by not scriptures, not pictures but scriptures. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng panalangin, makikita natin yung Diyos sa pamamagitan ng baptism, ng Lord's Supper, worship. Doon natin makikita yung Diyos at makikita natin siya by faith. Kasi ano yun truth. Yun yung katotohanan sa usapin niya ng intellect. At sa usapin niyo ng pinaniniwalaan mo ba yung katotohanan na yon? Yes, so pinipilit yung vision na physical lang. Nasapat na yung mga imahe na yon. Hindi ganon yung meron tayo ngayon. Kaya sinabi, we live by faith, not by sight. Pero later on, yung faith ay magiging sight. Pero pagdating pa yon ng Panginoong Jesus. So paano ko makikita yung Diyos ngayon? Sa pamamagitan ng kaalaman natin tungkol sa Kanya at paniniwalaan natin yung kaalaman na yon. So pag nabasa natin sa Bible, ang Diyos ay mabuti, ayun, nakikita ko na yung Diyos. Hindi image, kundi yung truth. I see the truth about God. Nakikita ko yung katotohanan ng Diyos. That's now. Yun yung sinatawag ng mga theologians na mediated knowledge. Mediated knowledge. At yun yung magiging better, superior after this life. After this life, makikita na natin ang both. By sight, ganun din in our minds. Yes, tama yan. Vin, sabi niya. In essence, the entirety and proper application ng lahat ng mga means of grace will allow us to see God in faith now. Amen. Tama. Ang means of grace ay means of seeing God. Ang means of grace ay means of
seeing God. Yun yung paraan para makita yung Diyos, yung katotohanan ng Diyos. And paano kapag dumating yung time na I feel God is bearing too much upon me. Walang ibang paraan yon kung hindi ibalik sa Diyos. Yun yung sinasabi. Sinasabi ng Diyos na cast all your cares upon Him. Pwede natin sabihin yun sa Diyos, Panginoon, nahihirapan na ako. Panginoon, nabibigatan ako dito sa mga to. Kailangan i-lay down natin mismo sa Kanya yon. Yun ang isang very magnificent way na siya mismo yung nag-utos para gumaan yung mismong mga pinapagawa niya sa atin. Di ba? Yun ang sabi ni Jesus, come to me, you who are weary and heavy laden, and I will give you rest, and my burden is light. My burden is easy and my burden is light. So, ang unang-unang pinapagawa ni Jesus, pag nabibigatan, para yung burden na ipapabitbit niya ay maging magaan. So, isa yan sa recurring na theme na dapat i-practice natin, na wag tayo umabot sa sobrang bigat na hindi natin napapractice yon sa mga lesser na bigat. So, kada mabigatan tayo, dapat ibigay natin ang ibigay sa Diyos yon. Ibigay natin ang ibigay sa Diyos para mas practice na tayo, masanay na tayo na kapag sobrang bigat, edi alam ko na ibibigay ko yan sa Diyos. Hindi tayo inaasahan ng Diyos na pasanin natin lahat sa mga balikat natin. Sinasabi niya, sabihin natin sa Kanya, i-open natin sa Kanya, i-unburden natin sa Kanya, ibigay natin sa Kanya. So, yun yung isa. Hindi ibig sabihin na mawawala na, pero magkakaroon ng kumpiyansa na sa Diyos. Magkakaroon na ng confidence sa Diyos. So, follow up doon, Arvin. Either sa dalawa. So, yung sa part na lang ng para nagets ko talaga, part ng diligence natin as Christians ay ibigay at lumapit sa Diyos sa lahat ng kabigatan natin sa buhay. Huwag lang nating dalhin. Kailangan ilapit talaga natin sa Diyos. Amen. Salamat. Salamat, bro. Si Darlene Jane Maandal. So, basahin ko lang yung question ni Darlene. Tapos after, kakasend lang ni Monica. So, ito yung sabi ni Darlene. Nabanggit po kanina na nababatid ni Christ yung purpose of incarnation niya. Ito po ba ay nabatid lahat ni Christ dahil na-revealed po sa kanya ito through the scripture, reading sa Old Testament with the help of the po itong lahat ni Christ dahil sa pagiging preeminent po ni Christ. Ayan. Salamat dito sa question mo, Darlene. Very related siya dito sa usapin ng incarnation, hypostatic union. So, yung thrust ng question ni Darlene ay, paano nalaman ni Jesus, paano siya nagkaroon ng awareness yung sa dahilan ng incarnation niya? At mag-a-agree ako doon sa unang option na binigay ni Darlene. Ang sabi ni Darlene, nalaman ba ito ni Jesus dahil revealed sa Bible with the help of the Holy Spirit? I would say, yes. Nagbabasa si Jesus ng Old Testament. At sa pagbabasa niya ng Old Testament, alam niya na tungkol yan sa kanya dahil sa work ng Holy Spirit sa kanya. Siya yung sinabi sa John chapter 3, he has been filled with the Holy Spirit. So may awareness si Jesus sa kung sino siya at sa kung ano yung purpose ng buhay niya at incarnation niya dahil walang iba kung hindi dahil sa Holy Spirit.
Ayan, magkakaroon tayo ng distinction. Of course, sa pagka-Diyos ni Jesus, alam niya yung lahat. Pero sa pagkatao ni Jesus, alam niya yon bilang tao, may natututunan siya, nag-grow yung knowledge niya sa pamamagitan ng human ways. Pero babanggitin ko rin, if I may add din, na dahil si Jesus ay also prophet, may mga times na kinakausap siya ng diretso. Naaalala natin yung baptism ni Jesus at transfiguration ni Jesus, nagsalita yung Diyos Ama. This is my beloved Son with whom I am well pleased. We don't know kung may mga literal verbal communication ng Ama kay Jesus doon sa silent childhood days niya. Hindi sinabi sa scripture. Pero ang alam natin, ay prophet siya, kinakausap siya ng Diyos, at siya rin ay totoong tao. Kaya nagbabasa siya ng Bible sa Old Testament. So, maganda yung phrasing mo ng question, Darlene. So, follow up doon, Darlene. Ayan, okay. Sige. Basahin ko yung question ni Monica. Ayan. Yung question ni Monica ay Hebrews chapter 4 verse 15. Does it mean na sa incarnation ni Jesus, na-experience ni if so kinote ni Monica dito, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect have been tempted as we are, yet without sin. So salamat sa question, Monica. Actually, hindi natin ipagkakait na yung question ng temptation at sin sa pagiging sinless ni Jesus, isa yan sa mga pinakamahihirap na theological discussion. So hindi natin naalisin yon. Kasi kailangan natin maging maingat kung paano natin siya sasagutin. Kasi kailangan natin maging maingat in two ways na hindi natin masabi na nagkasala siya. Pero kailangan nating sabihin na natukso siya. Ang steps na yon. Hindi siya nagkasala, natukso siya. Hindi siya nagkasala, natukso siya. Hindi siya nagkasala, natukso siya. Now, dun tayo kailangan maging balanced. Kasi if hindi tayo magiging careful na i-emphasize natin yung temptation ni Jesus, pwede tayong magkaroon ng may intimate na parang nagkasala si Jesus. So, kailangan maging maingat tayo doon. Pero yun yung dalawa. So, na-experience ni Jesus ang worst temptation. Kasama ba doon ng unbelief? And we would say yes. Yes. Kasama yung temptation na huwag maniwala. Isa sa mga naging temptation ng Panginoong Jesus. Sa Garden of Gethsemane, pa-request si Jesus. Temptation yan. Possible temptation yan. Of course, a horror nung kakarapin ni Jesus. Pero ganun din. Possible na tempted siya doon. Pero hindi siya bumigay. Hindi siya bumigay doon. Naghahanap ako na ibang mga instances na pwede mo patunay dito. Pero kung sinabi ng Hebrews 4:15 na lahat na experience niya, katulad natin, we would say yes. So anyway, baka may follow-up ka dun, Monica. Pero yung carefulness lang talaga yung i-emphasize ko.
Ayan. Sige, other, baka may mga ibang mga comments. Inaantok na ba kayo kasi hindi kayo natulog ng maaga kagabi? Sulitin nyo na habang wala pang pasok. Pero ngayong gabi parang hindi masyadong maingay eh. Kagabi lang maingay, ngayon sobrang tahimik eh. So anyway, sige, baka meron kayong ibang mga gustong erase ng mga questions. Sige, pwede na rin tayo magbigay ng mga prayer items. Pag-pray din natin si John Paul. Kaninang umaga nasa, ano siya, no? Ay, naka-record pa yata to. Deacon Marlon, sorry. Mamaya na. May ako nasabihin. Hindi ko alam na, para hindi natin masama sa recording yung mga private prayer items. Yan. Pero palagay po ng mga prayer items natin. Isama natin prayer. I-type ko na lang. Sige, time check ay 10:38. So kapag 10:40, wala nang mga follow-up, pwede na tayong mag-pray. So pwede na kayo maglagay ng mga prayer items. Pero kapag may humabol pa, pwede natin i-extend. 10:40. Ayan, mga pagod sa kabusog. Ayan. Dahil sa kakaspaghetti. At kung hindi naman spaghetti, tuloy na kinain. Sige, 10:40. Deacon Marlon. Tama ba? Ayan, Deacon Marlon. Ay, nalabas ko na ako, Pas. Okay, sige. Rinig po ako, Pas. Ayan, okay, Deacon. Sige po. Yung question ko kasi, Pas, is yung medyo nahihirapan akong i-reconcile is yun nga, yung pagiging immutable lang yun. Pero yung incarnation niya is somehow pag pinagisip parang pag manner na kung immutable yung Diyos at nadagdag yung human nature sa Panginoong Jesucristo. So, it therefore means na nagbago siya. Na nagkaroon siya ng pagbabago at hindi na siya immutable. So, paano po natin i-answer yung ganong klaseng seemingly parang somehow valid or not sure kung ano yung right term or that. Legitimate. Legitimate question naman. Salamat doon, Deacon. Dahil mahirap yung question mo, hindi ko na siya sasagutin. Joke lang. Mahirap talaga yon na isipin. Saka, very legitimate naman yung thought na yan. At immutable siya, hindi siya nagbabago. Ito, pwede tayo mag-move. So, i-move din natin yung time ng prayer.
Pero dito, pwede tayo mag-move further kung paano natin siya sasagutin. Pero katulad ng sinabi ko sa question ni Monica, meron tayong mga foundational truth na kailangan manindigan tayo dito. Tapos saka natin siya pwedeng isipan ng mga explanation at pwede tayong mag-seek sa scripture kung paano siya intindihin. Pero kailangan mag-stand pa rin tayo dun sa mga truth na yon. So, yun yung truth number 1 na hindi nagbabago yung Diyos, at ang truth number 2 na nag-assume siya ng human nature. So, yun yung hindi tayo pwedeng umalis doon. Kapag hindi tayo mag-go one way or another. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi siya nagbabago, therefore, hindi totoo yung incarnation. May ganong mga view eh. Yun yung therefore, fake yung incarnation. God cannot do that. Yan, yung isa. Pwede naman na may mga bago na mga pananaw na dahil nag-incarnate yung Diyos, totally na bago na siya. Totally, God before the incarnation is different from the God after the incarnation. Somehow may nabago na sa kanya. Yun yung dalawa na iiwasan natin. So, itatry natin siya i-answer, but kailangan nating mag-stand. He is immutable and He became incarnate. Dito papasok kung gaano ka sophisticated yung details ng mga creeds. Specifically yung Chalcedonian Creed. So, may mga iba't iba, di ba? Yung basic, ang Nicene Creed, Apostles' Creed, Nicene Constant Chalcedonian Creed sa usapin ng hypostatic union. Kaya dito sa mga creeds na to, lalo na sa Chalcedonian, kinlarify na ang nagkatawang tao, ang nag-assume ng pagkatao ay hindi yung pagka-Diyos. Ang nag-assume ng pagkatao ay yung person ni Jesus. So, dito magkakaroon ng technicalities sa understanding ng Trinity. Hindi sinabing yung Diyos per se, yung divine nature ay nadagdagan ng tao. Wala akong illustration eh. Ganito ang illustration ko. Yung pagka-Diyos ay dinagdagan ng tao. Ang nangyari ay hindi yung pagka-Diyos, yung nature ko. Yung person ng Son ang nag-assume ng nadagdagan ng human soul and human body. Kaya, important yung sa Chalcedon na hanapin ko Deacon ha, Chalcedonian Creed, para hindi ako magkamali ng quotation. Yung formulation nila, yung wording nila, pinapakabisado sa amin to ni Pastor Noel eh. Hindi ko nakabisado yun, tuloy ngayon, maghahanap pa ako. Ayan, dito na. Ano yung sinabi doon? Ayan, okay. Ito yung sinabi ng Chalcedonian Creed. Ito yung quotation. Two natures. Yung two natures, yung divinity sa humanity ni Jesus, without confusion, without change, without division, without separation. Hindi sila nagbe-mix, hindi sila nagbabago, hindi sila nadi-divide, hindi sila nasa-separate. Ganun ka-unique yung hypostatic union ni Jesus, na may two nature siya in one person. Hindi ibig sabihin ni Jesus
Hindi sinabi na humanity ni Jesus, na overpower niya yung divinity ni Jesus. Hindi ibig sabihin na nung nagkatawang tao si Jesus, nagbago na yung divinity niya. Hindi ibig sabihin na yung divinity ni Jesus ay may isip, tapos yung humanity ni Jesus ay may ibang isip. Dito papasok yung importance ng yung theology, technicalities ng theology ng hypostatic union para ma-maintain na yes, immutable siya, pero nagkaroon siya ng humanity sa person ni Jesus, hindi dun sa divinity ni Jesus. So, yun yung masasabi ko, Deacon Marlon. Hindi tayo dapat umalis sa dalawang truth, immutable at incarnate. At sa pag-explain natin sa kanya, important itong details ng creed na ito at yung technicalities ng bakit may person ng Trinity, bakit wala akong follow-up kasi ang hirap. Yes. Pero anyway, comment. Baka may follow-up comment ka dyan, Deacon. Ayan, I think wala na. Siguro yung comment ko is, ang hirap talaga niya ipaliwanag, lalo sa mga, yun nga, walang pananampalataya. Kasi, we will do our best to find yung satisfactory answer, pero talagang mahirap. Walang satisfactory answer na mabibigay talaga tayo dito, maliban na lang sa grounds ng scripture. Kasi kung lalabas talaga tayo, nag-create na tayo ng at the same time, talaga mapoprone tayo sa heresy. Kagaya nga nung nabanggit nyo kanina pas ng mga nalamon yung nature ng kabila kasi tinry i-reconcile or isatisfy yung sagot. Hindi naman natin makukuha. Siguro sa eternity, pwede natin mas malaman pa. Ayun pa. Pero masasabi na, yung usapin ng hypostatic union, katulad ng Trinity, pwede tayo mag-gain ng additional understanding, pero never natin siyang mafo-fully grasp. Dahil even sa eternity ay limited pa rin tayo. Glorified, pero limited pa rin tayo. Kasi ang pinag-uusapan na natin ay yung creator natin. Kaya eternity, glorified, mas mataas na yung capacity natin. Pero ang meron na lang sa eternity ay hindi tayo magkakasala sa thought. Hindi tayo magiging heretic. So thank you, Dan Deacon. So may additional pa. So medyo extend tayo. Si Mark, Brother Mark Lara, yung faith po ba na indwell sa isang believer is mananatili pa rin po ba up to the point of beatific vision and in the state of glorified body? Ayan, clarify lang. So, yung tanong ni Mark is, ngayon, bilang believer, indwell tayo ng Holy Spirit. Ang ibig ba sabihin, yung faith pala, no? Faith yung focus. Yung faith na indwelt ng isang believer is, perhaps, wala pa, hindi pala indwelling na Holy Spirit. Na-overread ko lang, Bro Mark. Wala pa lang nakalagay na indwelling na Holy Spirit. Ano lang, yung faith na nasa believer, mananatili pa rin ba sa point ng beatific vision and in the state of glorified body? Ayan, okay. Wala yung Holy Spirit doon. Ibig sabihin lang na indwell ay yung faith. So, may faith pa ba tayo after ng second coming? Ang sinabi sa scripture, now we live by faith, not by sight.
may sinabi rin sa 2 Corinthians, 1 Corinthians chapter 13, yung love, faith, and hope. Yung faith saka hope mawawala na, yung love mananatili pa rin. So, may sense yun mali at di yun masama. Dahil mananatili pa rin yung usapin ng paniniwala. Ibig lang sabihin, hindi na tayo naniniwala sa hindi natin nakikita. Kung hindi yung pinaniniwalaan natin, ay nakikita na natin. At paniniwalaan pa rin natin in that sense. Pero yung faith na binabanggit ay yung faith in the unseen. Pananampalataya, pag-asa sa hindi nakikita. Pero pagdating ng Panginoong Jesus, magkakaroon tayo ng faith sa nakikita na natin. So it's may different sense siya. So ayun, Brother Mark, na pagdating ng Panginoong Jesus, hindi natin ibig sabihin na hindi na ako maniniwala sa Kanya. Ibig sabihin, nakikita na natin yung pinaniwalaan natin. Magkaiba na yon. Magkaiba yung naniniwala ako kahit hindi ko pa nakikita, 1 Peter chapter 1, kaysa sa nakita ko na yung pinaniniwalaan ko, 1 Corinthians chapter 13. So may different degree at different sense ng paniniwala dito. So mahirap kasi naman na walang qualification na sabihin na wala ng faith. Jesus. Hindi ganun yung ibig sabihin. Kung hindi, ang pinaniniwalaan ko ay nakikita ko na. And that's a totally different from having faith doon sa inaasahan ko pa lang na darating. Pwede natin yung i-correlate imperfectly, illustrate imperfectly. Doon sa Old Testament, inaasahan nila na darating yung Messiah. Now, dumating na yung Messiah. Kaya sabi ng mga naniniwala kay Jesus, dumating na yung hinihintay natin. Ayun yung may prophetess, meron din na yung matanda na nakakita kay Jesus. Sabi niya, nakita ko na, pwede na akong mamatay. So, naniniwala siya. Follow up doon, Mark, sa question mo. Ayan, sige. Sino ba yung kasunod? Si Cass. Ayan. For clarification, confused lang po how to explain this, or tama po ba na the Logos was divine but not human at one point in the chronology before the incarnation, and then he underwent a transformation to become both divine and human after the incarnation. So yeah, salamat dun ka sa question mo for clarification. Pag sinabi kasi nating Logos, siya yung person ni Christ. Pag binabanggit yung word, theologically, sa biblically speaking, ibig sabihin ng Logos, yung word. Yung sinabi sa John chapter 1, verse 1, God was with God, and the Word was God. Yun yung Logos. Yun yung person. Yeah. So, yung person ay divine, yes, may divine nature siya, kasama ng Father at ng Holy Spirit, at one point, sa usapin ng chronology, sa perception natin. Kasi sa perception lang natin may chronology. Yan. Panibagong hirap na naman. Kasi sa Diyos, sa pagka-Diyos niya, He is outside of time. Wala sa Kanya yung sense ng sequence katulad natin. So, another mahirap na naman yan na reality na pwede nating tapakan or pag-isipan. However, sa perception natin, there was a time when the Logos was not incarnate. Yes, tama yon. Pero later, ang sinabi sa Galatians, in due time, sa natatamang panahon, He was born of a woman.
na yung Logos, yung person ni Jesus, ay nagkaroon ng additional. Nagkaroon siya ng human nature. So, nung Holy Spirit ay kinonceive si Jesus sa sinapupunan ni Mary, ibig sabihin, nag-create ang Diyos ng human body at ng human soul. At yung Logos, yung person ni Jesus, yung person na nandoon sa sinapupunan na yon. At yung answer doon ay yes. Pero, so tama lahat yun, Kas. Although, hindi ginagamit yung word na transformation. Kasi sa usapin ng theology, medyo nagiging maingat talaga tayo. At maging yung mga fathers, naging maingat sila dun sa mga wordings. Very technical sila sa mga wordings. At pag sinabi kasi yung word na transformation, katulad sa question ni Deacon Marlon, masasabi na nagkaroon ng change. So, divine, humanity sa kanya, pero hindi papahintulutan yung wording na ganon dahil ibig sabihin ng transformation ay parang may nagbago doon sa Diyos. Although, ang masasabi ay may nagbago doon sa person ng Diyos, sa person ng Logos, in which wala siyang human nature dati, ngayon nagkaroon siya ng human nature ngayon. So, sa person ng Logos, nagkaroon ng additional human after the incarnation. Pero, yung word lang na transformation, ang hindi ma-attribute doon sa divine nature, pero doon sa person ng Logos, allowable yung term na yon. So, ang dami niyang mga possible na daanan sa usapin ng discussion. Ayun, baka may additional ka doon na question, Cass. So, yes, sa transformation, may clarification lang tayo. Follow up doon, Cass. Okay, yes, God transcends time. Napakahirap na concept na isipin 'yun dahil God is above us. Ayan, sige, other comments or mga discussion. So masasabi natin na yung usapin ng incarnation, hypostatic union, kasing hirap siya or hindi kaya ay mas mahirap pa siya sa usapin ng Trinity. Yun yung dalawa na at lay down. Hindi natin to kayang maimbento sa sarili natin. Trinity sa kayong hypostatic union. So ayan, ito yung follow-up ni Ka. So rather than saying that Jesus' nature changed from divine to human divine, it would be more appropriate to say that the incarnation revealed who really was. Depende. Depende kung anong ibig sabihin ng revealed who he already was. Hindi natin sasabihin na nagbago yung nature ni Jesus from divine to human divine. Ay yung basic truth pa rin na nag-assume siya ng human nature. Yung person ni Jesus ay may divine nature at nag-assume siya ng human nature. Now, yung sa second clause,
mas appropriate ba sabihin na incarnation na ipinapakita kung sino talaga siya? Actually, may sense na itatago pa. Yun yung sinasabi sa Philippians chapter 2, na yung pagpapakababa ni Jesus ay, yung pagpapakababa ni Jesus, nung nilagay niya yung, nag-assume siya ng human nature, ay mas naitago pa yung kanyang sense ng kanyang divinity. Kaya hindi talaga ito makikita ng normal na tao. Makikita lang yung divinity ni Jesus by nakakaalam dun sa mga sinasabi niya. Maraming mga sense. Nung sinabi ni Jesus na kaya kong papatawad ako ng kasalanan, Diyos lang ang pwede magsabi niyan. Nung sinabi niya na before Abraham was, I am, bago pa si Abraham, ako na, Diyos lang ang pwede magsabi niyan. So nagugulat sila sa mga claims ni Jesus. Kasi hindi kaharap nila tao. Tapos ang claim niya, Diyos siya. So may contradiction, paano ka naging Diyos? Tao ka. So yung pag-assume ng human nature ni Jesus, sobrang nagpakababa siya to the point na hindi ito kayang mag-grasp ng normal na tao na siya ay Diyos. Pero nire-reveal yung pagka-Diyos niya in many different ways. Sa mga claims niya, sa truth ng claims niya, sa resurrection niya, sa prophecy. Ayun. Follow-up doon, Cass. Sabi ni Opet, hirap ilagay sa limitadong utak nang walang limitasyong katotohanan ng Diyos. Yes. Ayan, baka may follow-up ka doon. I think ito rin yung question ni Leslie. Sabi ni Leslie, nang mag-incarnate si Jesus, nalimit po ba yung pagiging omnipresent niya? Or hindi po dahil iisa lang po sila ng Ama at Banal na Espiritu, so masasabi pa rin po nating omnipresent siya? Ayan. Dito, medyo makakahinga ako makakahinga ako kasi kaya natin sagutin to. Sa question ni Leslie, nung nagkatawang tao si Jesus, nag-assume siya ng human nature, ibig sabihin, nalimitahan ba yung mga ang masasabi natin doon ay hindi. Hindi. Nung nagkatawang tao si Jesus, naging baby siya, hindi siya tumigil sa pagka-Diyos. Dahil hindi siya tumigil sa pagka-Diyos, sa pagka-Diyos ni Jesus, nasa lahat siya ng dako. Kaya yun yung sinasabi natin, at the same time, Diyos si Jesus, at the same time, tao si Jesus. So, si Jesus, di ba, may hugis tao siya, tao talaga siya, hindi tinuturo ng incarnation na yung divinity ni Jesus ay nasa loob ng katawan. Hindi yun ang tinuturo ng incarnation, na parang yung pagka-Diyos niya ay sumapi sa katawan ng tao at sa isipan ng tao. Hindi ganon natin i-interpret yung incarnation. Ang interpretation ng incarnation ay si Jesus na totoo sa pagka-Diyos habang naging totoong tao siya. So dito papasok yung glory at paradox. Sa pagiging tao ni Jesus, nasa isang lugar lang siya. Pero sa pagiging Diyos ni Jesus, nasa lahat siya ng dako. Pero iisang Jesus yon. Sa pagiging tao ni Jesus, nung nandito pa siya, nasa state of humiliation, kailangan niyang uminom ng tubig. Pero sa pagiging Diyos ni Jesus, siya'y nagbibigay ng lahat ng tubig. Sabi ni St. Augustine, sa pagiging tao ni Jesus, babe nung baby siya, kailangan niyang dumede kay Mary
kailangan niya mag-breastfeed. Yung Diyos ni Jesus, ang nagbibigay ng gatas kay Mary ay siya. At dun tayo mamamangha na hindi nalimitahan yung pagka-Diyos niya, siya pa rin ay Diyos, nananatiling Diyos sa pagka-Diyos niya. Habang totoong tao rin siya sa pagiging totoong tao niya. So, follow up dun, Leslie. Ayan. So, ayan. Any follow-up question regarding sa incarnation, hypostatic union? Tapos, i-jot down ko na rin yung mga prayer items. So, may prayer items na binigay ay si Monica. Tapos, kay Ate Jamiela. Ayan, sige. Ayan, prayer. Sige, pwede na po tayo maglagay ng mga prayer items natin.